Hello, magandang buhay. Ngayon ay pupunta kami sa bahay ng lola ni Matthew sa may father side niya. Nag-impake na nga din kami ng mga damit dahil mag-stay kami doon ng 4 na araw. Mauna na nga kami doon at susunod na lang kinabukasan yung mga in-laws ko dahil gusto ni Matthew na masulit ang araw niya doon sa lake house. At dahil sa susunod na linggo ay magsisimula ulit ang kanyang trabaho, kaya gusto niyang i-enjoy ang mga oras niya habang kasama ang kanyang mga magulang at mga grandparents. Dahil 4 na araw kami mag-stay doon at kasama ang July 4 which is Independence Day, kaya kailangan talaga ng alak. Kaya bibili muna daw kami ng alak at sinabi ko rin sa asawa ko na siya na lang muna ang bahala sa anak namin. Dahil kapag ako ang kumukuha sa kanyang upuan ay ayaw niya talagang magpahawak sa akin. Gusto niya ang tatay niya. Tatay niya lang daw ang pwedeng kumuha sa kanyang upuan. Ilang months na rin kasi silang nagkasama, mga 7 months na rin, kaya medyo matagal-tagal na rin yun na wala ako. Kaya ayan, sa tatay na siya nasanay. Pagkapasok nga namin ay kumuha muna kami ng cart. May balak pa ata yung asawa kong punuin tong cart na to. Napakalaki ang kinuha. Buti na lang at may paglalagyan sa bata dahil kung hindi, baka makadisgrasya pa yung anak namin dito. Baka makabasag ng mamahaling alcohol. Grabe, ang dami-daming alcohol dito. Parang yung isang bahay na to or isang store na to is puno-puno lang talaga siya ng alcohol. So makikita mo na nakadisplay talaga lahat-lahat dyan. Pero yung inahanap ng asawa ko na Red Horse, wala dito. Yun lang daw kasi ang beer na gustuhan niya kasi yun lang ang beer na nakakapagpalasing sa kanya. Gusto ko nga magdala ng Red Horse bilang pasalubong sa asawa ko nung galing ako Pilipinas, kaso ngayon nag-aalangan ako dahil first time ang biyahe ko sa US kaya hindi na ako nagdala ng beer. Baka yun pa ang dahilan para hindi ako makapunta dito. Pagkatapos nga naming bumili ng alcohol ay nagpunta naman kami sa isang supermarket. Separate ito sa pinagbilhan namin ng alcohol. At ayan, nagustuhan ko nga dito dahil may paglalagyan ka ng bata habang ikaw ay nagmamarket. Sa ibang grocery store kasi sa Pilipinas, wala talaga. Kaya bit mo ang anak mo pag ikaw ay nag-grocery. Medyo marami-rami na nga din na aming binili dito dahil nga 4 na araw kami mag-stay doon sa lake house. Hindi rin ako nakapag-video nung nagbayad kami sa mga pinagkukuha namin dahil nga umiyak yung aming anak. Finally, after 1 hour nga ng biyahe namin ay nakarating na kami dito sa may lake house. Medyo nga kinakabahan ako nung malapit na kami dito sa bahay nila dahil first time kong mamimit yung kanyang mga grandparents. Nung baon ko kasing English, hindi pa sapat charis. Hindi na nga ako nakapag-video nung na-meet ko yung grandparents ni Matthew. Medyo nahihiya na din kasi ako At ayan, sa init ng panahon, diretso na kami dito sa may lake. Simula na kasi ang kanilang summer dito kaya medyo mainit na din. Hindi nga ako sanay sa init ng panahon dito dahil sa Pilipinas nakatira kami doon sa medyo at least malamig ang klima. At ayan, nag-enjoy nga sila sa paglalangoy. Mga ilang oras na nga din kami dito. Nagtampisaw din naman ako dito kaso nga lang saglitan lang. Dahil nagutom na nga din ako kaya sinabi ko sa kanila na punta na tayo dahil nagugutom na ako. Nagluto nga po pala si grandmother ng stew at grabe nung natikman ko, napakasarap. Ito nga po pala daw ang kanilang bestseller na stew nung meron pa silang barbecue restaurant at doon din nag-work ang aking father-in-law. Pero ngayon hindi na nag-ooperate. Excited ko nga matutunan itong recipe na to, napakasarap kasi. Ito nga po pala ang itsura ng stew na sinasabi ko, ayan. Napakasarap niyan. Pagkatapos namin kumain ay ayan, naglaro ang aking anak. Akala mo naman bahay niya to, alam na alam kung saan yung mga laruan. Pangalawang beses na rin kasi niyang pumunta dito kaya siguro nasanay niya din siya. Pagkatapos nga namin kumain ay pumunta kami dito sa may porch. Nilabas nga ni Uncle ang kanyang biniling paputok. Very excited for tomorrow. Pati yung mga bata excited na rin. Yan nga po pala yung kapatid ng father-in-law ko. At saka yan din po si grandmother dear. Mga hapon na nga din at nag-invite si Uncle na pupunta daw kami mag-boating. Medyo na-excite na nga ako dito sa time na to dahil mag-boating kami. Naka-ready na nga sila pero bumalik pa ako dahil kumuha ako ng gamit ng bata. Mga alas 4 na nga to pero tirik na tirik pa rin ang araw.
Before nga kami pumasok dito or sumakay is naglagay kami muna ng sunblock kasi grabe talaga ang init ng panahon. Yung anak ko talaga, dito na talaga siya sa may manibela. Gusto niya daw, siya daw ang mag-drive eh. At itong asawa ko naman, pa-chill-chill lang sa likod, inom-inom lang. Hinahayaan ko na lang din mag-relax yung asawa ko dahil sa 7 months ba namang hawak na yung bata, siguradong medyo na-stress din siya. Uy, nakaka-stress din kaya mag-babysitting or mag-raise ng bata. Very proud nga ako sa kanya dahil na-raise na yung bata ng 7 months na wala ako. Naalala ko pa noon na lagi niya akong tinitext na sana nandito ka para dalawa tayong mag-alaga ng bata kasi pag minsan iyakin talaga yung anak namin. Pero ngayon at least alam niya kung gaano kahirap magpalaki ng bata ng mag-isa. Ako kasi ang nag-alaga sa anak namin nung pinanganak hanggang mag 1 year and 10 months. Tapos nung 10 months na siya, 1 year and 10 months, kinuha siya ng asawa ko dito sa US. Tapos nag-stay sila dito ng 7 months hanggang sa ma-approve yung visa ko na makarating dito sa US. Kaya malaking pasasalamat ko talaga sa Diyos na nandito na kami at maraming salamat din sa mother-in-law ko dahil sa kanya nandito din ako dahil siya ang tumulong sa aming pagka-apply ng visa. At ayan, dahil sa bilis ng takbo ng boat is nahihangin yung buhok natin. Grabe. At ayan, nagtak muna kami dito sa may gilid para enjoy munang mag-swimming. Hindi pala ako marunong mag-swimming kaya kailangan ko ng life jacket. Enjoy na nga sila mag-swimming kaya sasama naman ako. Hindi nga ako nakapag-video nung nakisali ako dahil baka mabasa itong camera. Grabe, kahit ilang oras siguro magbabad yung anak ko dyan, hindi siya magsasawa dahil gustong gusto niya talaga yung tubig. Nung natapos nga kami ay sabi pa niya gusto niya para bumalik sa may tubig. Dahil mga 9:30 na at medyo dumidilim na din, bawal kasi mag-swimming sa may fresh water pag gabi na. Dahil delikado, minsan daw may lumalabas na buwaya, crocodile or whatsoever. At medyo malayo-layo pa rin ang lalakbayin namin kaya nagsimula na kaming umuwi. Mga 9:30 nga yan pero grabe ang liwanag pa rin, parang magka-alas 6 pa lang. Super nakaka-enjoy nga ang mag-boating. Grabe, na-enjoy ko talaga ang araw na ito. At ayan, pabalik na kami sa bahay ng grandparents ni Matthew. Yan nga po pala yung bahay nila. Every July 4 daw is pumupunta sila dito para i-celebrate ang Independence Day. Kaya bukas darating yung mga in-laws ko, kapatid niya, at saka yung mga ibang pinsan niya. Kinabukasan nga ay dumating sina mother-in-law at yung grandparents niya sa mother's side, mga pamangkin at kapatid niya, brother-in-law at ang kanyang uncle. So sila yung mga family ko dito sa US. Medyo nanonosebleed nga din ako makipag-usap sa kanila dahil hindi ko maintindihan yung ibang words. Pero masasanay din tayo dyan. At ayan, nag-enjoy yung mga bata. Fresh water po yan, kaya ganyan talaga yung kulay niyan, pero safe po yung maligo. Man-made nga daw po itong lake na ito, kaya grabe, nabilib talaga ako kasi ang lawak talaga nito, tapos man-made lang pala ito. Kinagabihan nga ay nag-start na kaming gumawa ng fireworks. Mga alas 10 nga kami nag-start bago mag-fireworks. Dahil kapag mga 9:30 pa dito ay ang liwaliwanag. Ay grabe, kakukulit ng mga bata pero for sure na-enjoy din naman nila ito at magiging memories nila ito sa buhay nila. Pag pupunta sila dito, kikwento nila na kami nung bata kami, nagkakanito kami, kanyan. Kaya hinahayaan ko na lang sila pero with supervision naman at saka ang dami namin dito para magbantay sa mga bata. Before nga mag-end yung fireworks is tinry namin kuhanan ng mga picture yung mga bata para may remembrance naman sila paglaki. At saka ang gaganda din kasi ng mga outfitan nila kaya yan, yung mother talagang desidido makuhanan yung mga anak niya ng magandang picture. Kinabukasan ay nakipaglaro pa yung aking asawa sa mga bata. Grabe, enjoy na enjoy siya talagang magkipaglaro sa mga bata. Kaya gustong gusto siya ng mga pamangkin niya ba. Minsan nga nagsiselo sila kay Alexander kasi ang jolly ng tatay nila makipaglaro sa mga bata. Nung mga hapon na ay nag-decide na nga kaming magtubing. Ito nga yung water activity na gustong-gustong gawin ng asawa ko kasama ang kanyang anak. Grabe oh. Tuwang-tuwa yung tatay, nakasama finally yung kanyang anak sa tubing. Dati daw kasi enjoy na enjoy talaga siya dito ba. Finally, nagawa na niya with his son. Sabi niya, itry ko din daw kaso nga lang ay natatakot ako at saka may red flag ngayon.
Baka mamatay yung mga isda, charis. Sige, hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Please subscribe, like, share, and comment down below kung nagustuhan ninyo itong video kong ito. Thank you for watching ulit.